posibleng si Rui Hachimura ang maging pinakamapanganib na problema ng Lakers front office. Dahil habang tumataas ang halaga niya, unti-unting nasasakal ang Lakers salary cap at ito ang klase ng sitwasyon na kayang sumira ng championship window. Hindi dahil mahina ang player, kundi dahil sobrang mahal na niyang panatilihin. Sa totoo lang, walang question mark sa naging performance ni Rui. Sa playoffs, isa siya sa pinaka-efficient shooters ng Lakers. Exceptional ang spacing, controlled ang laro, hindi takot sa pressure moments, at higit sa lahat, naging isa siya sa pinaka-importanting dahilan kung bakit naging functional ang offense ng Lakers sa half-court sets. Si Rui ang tahimik na sumasaksak sa rotations ng kalaban. Corner threes, cuts, transition attacks, secondary scoring. Simple lang tignan, pero napakahalaga sa modern NBA. At ayon sa analysts, umabot na raw sa halos $25 million per year ang market value niya. Ibig sabihin, hindi na role player ang tingin ng liga kay Rui Hachimura. Isa na siyang premium playoff forward. At dito nagsisimula ang tunay na problema. Dahil kahit no-brainer dapat ang pagre-retain sa amya, may isang numero na bumabagabag mayon ng Lakers front office. $27.4 million cap hold. At para sa isang team na desperadong magdagdag pa ng depth, sobrang bigat niyan. Kapag binigay ng Lakers ang malaking kontrata kay Rui, maaapektuhan ang fleksibilidad nila. Mas mahihirapan silang kumuha ng defensive wings, backup bigs, veteran role players at posibleng mawala ang chance nilang habulin ang ibang key free agents. At dito pumapasok ang pinakamapanganib na tanong. Hanggang saan ang kaya mong ibayad para sa isang player na perfect fit pero hindi superstar? Dahil sa NBA, hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan tama rin ang presyo mo. At kung may isang team na biglang mag-o-offer kay Rui ng mas malaking kontrata, mapipilitan ng Lakers gumawa ng brutal na desisyon. Mag-overpay o pakawalan siya. At parehong may kapalit. Kapag pinakawalan nila si Rui, maaring masira ang chemistry ng lineup nila dahil hindi madaling humanap ng forward na kayang maglaro off-ball, hindi nagrereklamo sa touches at kayang mag-deliver sa playoffs. Hindi lahat ng role player gumagaling kapag mataas ang pressure, pero si Rui mas nagiging composed. At yon ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwala na underrated pa rin ang tunay ng impact. Pero kung i-overpay naman siya ng Lakers, maaari namang maipit sila sa future flexibility. At ito ang problema ng modern NBA. Hindi sapat na may stars ka. Kailangan may financial balance ka rin. Lalo na ngayon na napakahigpit ng bagong salary cap rules. Isang maling kontrata lang, pwedeng mag-collapse ang contender status mo. At para sa Lakers, sobrang delikado ng timing nito. Dahil nasa win now mode sila. Matanda na si LeBron James, malaki ang expectations kay Luka Doncic at bawat season ngayon parang countdown na. Kaya hindi simpleng contract negotiation ito. Isa itong pagsusulit kung gaano kagaling ang Lakers front office magtayo ng contender habang linalaban ang salary cap reality. At minsan, yan ang pinakamahirap na championship battle. Hindi sa court, kundi sa management table. Kasi habang iniisip ng fans na basketball lang ang laban, ang totoo, pera, flexibility at timing ang tunay na nagdedesisyon kung sino ang magiging champion. At kung magkamali ang Lakers dito, posibleng hindi lang si Rui Hachimura ang mawala, posibleng mawala rin ang balanse ng buong team. At kapag nangyari yun, doon magsisimulang mabasag ang championship dream ng Lakers. Kaya kayo, handa ba kayong bayaran ng Lakers si Rui ng superstar level money o mas mabuting gamitin ang pera para palalimin ang roster? Comment nyo ang masasabi nyo at huwag kakalimutang mag-subscribe sa Bench Reaction PH para sa mas malalim na NBA analysis na hindi lang balita kundi katotohanan sa likod ng liga.